Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at minsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ito ngayon ang tanong ko. Itinakwil ba ng Diyos ang kanyang bayan? Hindi. Ako'y isang Israelita mula sa lahi ni Abraham at kabilang sa lipi ni Benjamin. Hindi itinakwil ng Diyos ang kanyang bayang sa simula pa'y hinirang na niya. Ibig bang sabihin ngayon na tisod ang Israel ay tuluyan na siyang nabuwal? Hindi. Ngunit dahil sa pagkatisod ng mga Israelita, dahil sa katigasan ng kanilang ulo, umabot sa mga hintil ang kaligtasan, nang sa gayoy mangimbolo sa mga ito ang Israel. Ngayon, kung ang paglabag ng mga ito ay naging isang pagpapala sa sanlibutan at ang kanilang pagkabigo ay nakabuti sa mga hentil, gaano pa kaya ang pagbabalik loob nilang lahat? Mga kapatid, may isang hiwaga na ibig kong malaman ninyo para hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Ang pagmamatigas ng bansang Israel ay pansamantala, hindi panghabang panahon. Ito'y tatagal lamang hanggang sa makalapit sa Diyos ang kabuuang bilang ng mga hentil. Sa gayon, maliligtas ang buong Israel ayon sa nasusulat. Magbubuhat sa Sion ang tagapagligtas. Papawiin niya ang kasamaan sa lahi ni Jacob, at ito ang magiging tipan ko sa kanila pag inalis ko na ang kanilang mga kasalanan. Sa ikalalaganap ng mabuting balita, sila'y naging kaaway ng Diyos upang magkaroon kayong mga hentil ng pagkakataon. Ngunit ayon sa paghirang, sila'y mahal pa rin niya, alang-alang sa kanilang mga ninuno, sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang karamihan sa mga sinusulatan ni Pablo sa Roma ay mga Kristiyano na galing sa mga hintil. Sa panahon ni Pablo, hindi na tinatanggap ng karamihan ng mga Hudyo si Jesus bilang Kristo. Tinatanggihan nila siya na siya ang Kristo at siya ang anak ng Diyos na buhay. Ito ba ay nangangahulugan na itinakwil na ng Diyos ang kanyang bayang Israel at hindi na sila maliligtas? Hindi, sabi ni Pablo. Kasi hindi nagbabago ang Diyos sa mga isip niya tungkol sa kanyang kaloob at sa kanyang pagpili. Pinili ng Diyos ang bayan ng Israel na maging kanyang bayan. They are the chosen race. Hindi ito nagbabago. Ang pagtalikod ng mga Hudyo kay Jesus ay paraan upang ang mga hintil ay makatanggap ng magandang balita. Sa pagpapahayag ni Pablo sa iba't ibang lungsod, ang una niyang pinupuntahan ay ang mga sinagoga ng mga Hudyo. Pinapaliwanag niya sa kanyang kapwa Hudyo na natupad na ang mga pangako ng Diyos sa mga propeta tungkol kay Jesus, na siya ang Kristo. Kadalasan, hindi siya tinatanggap ng kapwa Hudyo niya. Ang tumatanggap sa ganitong mensahe ang mga Griego.
ang mga hintil. Kaya tuloy, binabaling ni Pablo ang kanyang paliwanag sa kanila. Sila ang nagpapabinyag. Sila ang binubuo niya na maging Christian community sa mga lungsod na yon. Kaya ang pagtanggi ng mga Hudyo ang naging paraan upang pumunta sila sa mga hintil. Pero hindi ito magiging permanente. Darating din ang pagkakataon na matatanggap na rin ng mga Hudyo si Hesukristo. Paano ito mangyayari at kailan, hindi pa natin alam. Hanggang ngayon, hindi pa nga tinatanggap ng mga Hudyo si Jesus. Pero hindi tayo nawawala ng pag-asa. Ang kaligtasan ay para sa lahat. Huwag natin sisihin ang mga Hudyo sa nangyari kay Jesus. Ang pagpatay at pagpapakasakit kay Jesus ay kagagawan ng mga masasamang tao, makasalanan, at hindi ng mga Hudyo lamang. Totoo na may mga Hudyo doon, pero nandun din ang mga Romano. Nandun din si Pilato. Mayroon din mga tulisan na walang Diyos na kinikilala. Hindi lang mga Hudyo ang pumatay kay Jesus. Tandaan din natin na sa takbo ng kasaysayan, mayroong maraming mabubuting Hudyo. Ang Biblia ay galing sa mga Hudyo. At least ang Old Testament. Sinabi ni Papa Juan Pablo Ikalawa na ang mga Hudyo ay ang ating mga kuya sa pananampalataya. Ang pananampalataya ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob ay siya rin ating pananampalataya. Kaya patuloy tayong magdasal na darating na ang araw na makasundo na natin ang ating mga kuya at magkaisa na tayo sa ating pananampalataya. Salamat o Diyos sa biyaya ng pananampalataya na dumating sa amin sa pamamagitan ng aming mga kakapatid na Hudyo. Nawa, lumiwanag din sa kanila ang kaligtasan na dala ni Jesus na isa ring Hudyo. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.